ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's 4th of July. Hindi holiday. Hindi holiday. Dati daw, Dati. holiday. Dati alam ko, Philippine-American Friendship Day. Oo. Oo nga, ba't hindi na July holiday 4. to, no? For a long while. Kung gustong ibalik ni President BBM na gawing holiday, why not? Diba? Sa bagay. Sa ating pong edisyon, mga kaibigan, ng programang Break Time, minus po sila kay Mayor De Maca. Uy, kay Mayor, ha? Hindi pa hinga mo muna konti ang iyong boses. Ada pa natin. Oo. Abay, sinisipon-sipon sila kayo. makinatang kami, apo. Ha? Uy, uso ngayon ho yan, ha? Oo. Oo, di ba? Mga sibon. Si Elise din sinisipon ni. Talaga, oo. Get well soon, anak. Yan. Sa ating pong headlines, mga kaibigan, sa programang Break Time, Bagyong Bising, bagyang lumakas, nakalabas na raw po ng PAR, posible pang lumakas bilang tropical storm. Good news dahil asahan na po ang panibagong oil price rollback sa susunod na linggo. RH Break Time. Inflation rate bagyang bumilis na itala sa 1.4% nitong Hunyo ayon sa PSA. Presyo ng karne ng manok, posibleng mag-rollback din sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Agriculture. Fried chicken na yan. Ayos. RH Break Time. Senate Impeachment Court kinalampag na ituloy na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Aktres na si Gretchen Barreto itinangging sangkot sa kaso na missing sabongeros. RH 15 pulis nasangkot sa kaso ng missing sabongeros na sa restricted duty na ayon sa DOJ. 11th batch ng mga ebidensya laban kay ex-president Rodrigo Duterte isinumite sa ICC. RH Break Time. Mga residente daw po ng Itogon, Benguet abay nasindak sa landslide at mud flow. 19 na pamilya lumikas. Nakalulungkot na balita, Manay Lolit Solis pumanaw sa edad na 78. Showbiz industry nagdadalamhati. Rest in peace, Manay Lolit. RH Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan Thea Petra Corpus. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pong mga balita, una muna sa kalagayan po ng bagyong Bising. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Depression Bising. Ayon po sa pag-asa, huli itong naispatan sa layong 335 kilometro dyan po sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Ito po'y kasalukuyang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Una po rito yung sinabi ng Pag-asa Weather Bureau na mari daw pong pumasok muli. Ha? Nakalabas ka na, Bising, papasok ka uli. Madi nga agsubli-subli si Pwede ka. bang wag na lang? Mari daw pumasok muli sa loob ng PAR ang bagyong Bising sa darating na araw ho ng linggo at lumakas bilang isang tropical storm. Magandang balita naman sa lahat ng mga motorista dahil asahan na po ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, 80 sentimo hanggang piso 10 sentimo ang posibleng ibaba ng kada litro ng gasolina, habang 30 sentimo hanggang 50 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Posible namang maglaro sa 50 hanggang 80 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Kabilang pa rin sa dahilan
ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, ngunit hindi kalakihan dahil sa mataas na taripa ng Amerika. May utang pa sila Hindi sila gumaya pa sa Chevron Ay, oo nga diba? pala. Kahapon nagbaba ang Chevron o Caltex. May utang pa ho kayo. Ay. Magkano ba ibinaba nung oo nga kahapon. piso yata, higit piso yata, di ba? Ay, hindi kasi ako doon nagpapakarga. Alam mo na. Kung saan tayo mas makakamura doon tayo. Dapat yung Petron nangunguna dyan Noon! Hindi dapat meron kasi meron pang shares dyan ng, share dyan ng gobyerno, alam ko, di ba? Ay, apo. Wala Dapat utang yung apo. Kastada lang harod ko na. Ibaba nyo pa. No. Ang alin? Ang presyo ng petrolyo. Kulat ako kung anong pinapababa mo Ha? RH Break Time. Bumilis daw po sa 1.4% ang inflation rate sa bansa nitong buwan ng Hunyo matapos po ang 4 na buwang sunod-sunod na pagbaba nito. Ayon po sa PSA, ito po ay tugma sa initial forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasang nasa pagitan ng 1.1% hanggang 1.9%. Ang inflation rate ngayong Hunyo mula sa 1.3% noong buwan ng Abril. Ang kabuang inflation sa bansa ngayong 2025 ay nasa 1.8%. Ito raw ho'y mas mababa pa rin sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Ayon pa rin po sa PSA, ang pangunahing dahilan daw po nito ay ang mabilis daw ho na pagtaas sa presyo ng pabahay, singil sa tubig, singil sa kuryente, presyo ng petrolyo at iba pa. Samantala, posibleng bumaba pa ang presyo ng manok sa mga susunod na linggo kasunod ng pag-alis ng import ban sa poultry meat at mga ibon mula sa Brazil at ilang estado sa Estados Unidos. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahang makatutulong ito para maibsan ang pressure sa supply at presyo ng manok sa merkado. Giti de Mesa, malaking bagay ang muling pagbabalik ng poultry imports mula sa Brazil na isa sa pangunahing pinagkukunan ng bansa ng produktong manok at livestock. Batay sa datos ng World Organization for Animal Health, idineklarang resolved na ang mga kaso ng bird flu o HPAI sa Brazil simula pa noong Hunyo 18 at wala na ring bagong outbreak na naitala. Inaasahan naman ng Department of Agriculture na mararamdaman ng mga mamimiliang epekto ng import lifting ngayong buwan. Sa ngayon, ang presyo ng whole chicken sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 220 pesos hanggang 250 pesos kada kilo batay sa DA Bantay Presyo. Hindi pa luto yan. Oo. Hindi pa luto. Whole chicken, dress chicken. Dress. Ba't nga ba yung dress chicken hindi naman nakadamit? Past tense na dress, nahubaran na siya. Dati siya may damit, tapos dress na. So past tense. Di ba dapat pag nahubaran na undress? Ang pangit, undress chicken. Undress chicken. Unfeathered. Mahaba yung story ng manok. Talaga itong July 4 na to. RH Break Time. Nag-inspection po sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., at iba pang opisyal sa Fishport Complex ng General Santos City sa Barangay Tumbler doon. Tinignan po ni Pangulong BBM ang pagpoproseso sa mga bagong hangong isda. Partikular ang paborito mo, Miss Thea, na tuna. Sashimi. Oo. Mula sa unloading, pagtitimbang, pagsasailalim sa grading para malaman ang kalidad nito. Namahagi naman si Pangulong BBM ng tulong pangkabuhayan tulad po ng mga bangka, makina, kagamitan sa paggawa ng asin, fish processing equipment at marketing supplies at kumpletong kagamitan sa seaweed farming. Sa kanyang dialogo naman sa mga mangisda at iba pang stakeholders, isa po sa nakitang pangailangan daw po ni Pangulong BBM ay ang pagdaragdag daw po ng cold storage facility. Kilala ang Gensan bilang tuna capital ng Pilipinas, kung saan ang mga nahuhuling tuna ay hindi lang panglokal kundi pang-export pa. Maraming salamat.
sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung tinitesting doon na isda, pupunta pa raw sa Amerika yan. Ba, Sarap yun, di ba? Nakapag-uwi kay si Pangulong For Vivian sure. O ng pang tuna. sashimi. Oo. Kumayat ako kasi it melts in your mouth. And Saka manamis-namis. Pang-import, pang-export, Oo, pang-export. Wow, ha? Ang galing-galing. Jensan. Yan. Samantala, iginiit ni na Congressman Paulo Ortega at Congressman Jay Kong Ho na dapat nang ituloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Ito ang kanilang reaksyon sa harap ng hinihingi ng Impeachment Court na sertipikasyon na interesado ang 20th Congress na isulong ang impeachment laban sa Vice Presidente. Nagpaalala si Ortega na na-impeach na ng 19th Congress si Vice President Sara at nakiusap sa mga senator judges na huwag lunurin ang publiko sa iba't ibang teknikalidad. Sa panig ni Kong Ho, dapat maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga lumabas sa pagdinig ng Kamara hinggil sa confidential funds nito. RH Break Time. Samantala, sinupalpal naman ni Senadora Risa Ontiveros ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol. Ayon po kay Ontiveros, malayang magsalita daw po sa Attorney Tongol, ngunit hindi niya kinakatawan ng buong Senado. Ang pahayag po ng Senadora ay kaugnay ng naging statement ni Attorney Tongol sa isang news conference sa Senado na anyay kumakatawan lamang sa posisyon ni Senate President Chis Escudero at hindi dapat bilang isang senator judge. Tila meron na raw pong desisyon na unilaterally ang mga panuntunan sa impeachment court na taliwas sa sinasabi na hindi pwedeng mag-convene at gumalaw ang impeachment court hanggang magsimula ang 20th Congress. Sa iba pang balita, nagsumite ng pang-11 batch ng mga ebidensya ang prosecution panel sa International Criminal Court laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga bagong katibayan ng mga nangyaring pagpatay na kagagawan umano ng Davao Death Squad. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, ang mga krimen ay naitala sa panahon ng panunungkulan ni PRRD bilang alkalde ng Davao City. Ang dating Pangulo ay nililitis ng ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa crimes against humanity na resulta ng kanyang war on drugs. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa programang Break Time ngayon pong Thank God It's Friday. Abay muli raw bubuksan Mistea na ang Commission on Human Rights ang kanilang investigasyon sa kaso ho ng mga nawawalang sabongero. Abay, dapat naman. Matutuloy na ba yung pagsisid sa Taal Lake? Ha? Sisirin. Ang alin? Ang Taal. Paano? Para tayong mag-ano na. Pag kami nakakasisid ba dun? Ang init dun. Oh, di ba? Hindi, meron naman. May portion. Ewan ko lang, ano. Diba? Ang sabi nila, gagamitan daw ng robot. Para hanguin. Ano niluto? Ano bulalo? Hanguin? Bakit? Di ba normally yung tahong hinahango yun sa tubig? Yung mga talaba. I-harvest na. Oo. Diyos me. Ay, sus apo. Pero sana matapos na yung problema yun tungkol sa nawawalang sabongero. Ano, kailangan natin ng closure sa istorya niya, sa balitang yan. Meron na nga rin ano yun eh. Di ba na nga nagsalita na nga si Gretchen Barreto? Wala daw siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman. Naku naman, oo. Ay, so sino may kinalaman? Hindi ko alam, basta hindi ako. Yun ang iimbestigahan Shock, ng CHR, ano ha? Talaga naman, no? Samantala, yun ho mga residente ng Itogon, Benguet, abay biglang nagpulasan, ha? Natakot sila sa mga nangyari pong landslide at mudflow sa kanilang lugar, kung saan ngayon ay 19 na pamilya ang lumikas. Nakakatakot naman kasi talaga yung ganung sitwasyon. Mahirap yung matatabunan ka ng landslide. Naku naman, no. Lalo na pag may maputik-putik pa. Naku, talaga naman, no. Ang nakakalungkot naman pong balita, naku naman, naalala bang si Manay Lolit, tinakasama rin natin sa DZRH. So,
Si Manay. Oo. Bata pa ako noon eh. Ang Hindi ko kulit, na naabutan. ang kulit-kulit niya, Ay, si Manay talaga? Lolit. May mga may mga blind item pa yan, ha? Oo. Actually, gusto ko siya ang pinaka natatandaan ko sa kanyang iconic sa kanya is that lagi siya nakachinelas. Ayun, nakachinelas lagi yan. Parang never ko siyang nakita na May nag-shoes. time pa nga, ang alam ko yun, naka-duster din. Oo, duster, chinelas. That's it. Di ba? Yun yung tatak Lolit Solis. Yun yung kanyang Talaga naman. Pero Manay Lolit, rest in peace ho, ma'am. Siya po'y pumanaw na po sa edad na 78 years old. Kaya ngayon po ang buong showbiz industry ay nagdadalamhati. Naku, nakikiramay tayo. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:29 ng hapon. Uy, ingat po tayo ha. Merong inilabas na advisory ang Pag-asa, Miss Thea, no ha? Abay, tatagal to ng 2 oras. Nako. Inilabas to ng alas 3 ng hapon, ha? So hanggang alas 5. Mayroon daw moderate to heavy rain showers with lightning at strong winds. Nakakatakot yung lightning na yun, tsaka yung strong winds eh. Di ba? Kadalasan, kikidlatan ka, bigla na lang magpa-flash ang kalangitan. Ayan. Ito raw po inaasahan nga ho sa Nueva Ecija, Bulacan, maging sa Metro Manila. Nakita mo Ayan yan. ha. Kaya naun siya may yung pagpapakarwas ni Miss Thea. Wala na, nawash na. Na-wash out na siya mag-isa niya. Ako nga may time nga na pinakarwas ko yung aking kariton Sabay. paglabas sa paglabas, boom! Boom, Unanan! buhos. mayroon ng ulan. Tinuyo pa ng husto yan, ha? Oo, pinunasan pa ng todo yun. Ay, Diyos mio. Maging sa Rizal, Cavite at Laguna. Yun. O, ingat po tayo ha. Nagbabadya pa rin po ang pagbuhos ng ulan. Bising pa rin ba to? Ano to, southwest monsoon. Ay, naku, Na habagat na. pinalakas pa ng bagyong Bising. Ha? Ayan. Ingat po tayo. Pero heto muna tayo, Miss Thea. Tayo mamimigay ng 1,000 1,000. piso. Yun. Tumataginting na 1,000 pesos kapag nasagot ng ating winner. Winner agad. Winner na kagad. Oo. Yung ating katanungan, natural, kapag tinawagan ka na, considered winner ka na eh. Oo. Ang gagawin mo na lang ay sagutin na lang yung tanong. Oo, sagutin mo ng tama, kasi- yung tanong kasi, ang sagot dyan, DCRH eh. Ay, baka kasi tamaan ka ng misis mo kapag namali mo pa yung sagot, di ba? Pera na, naging bato pa. Ayan. Magandang hapon po. Sino po sila? Hello? Roman po. Sino po? Roman Makapagal po. Roman Makapagal. Oo, parang pang actor, Napapaligiran ka na namin. Pang action star. Sumuko ka na. alam mo yung boses na yun? Oo, Parang, Romy Diaz. Ganun pa, no? Ang tanong, kilala mo ba ni Sir Kilala Roman ba ni... yan? Kilala mo ba si Romy Diaz sa Roman? Siyempre naman po. Oo, kilalang kilala. Kilala pala. Ay, Roman, Oo. sumuko ka na. Si Roman ba ay pang Napapaligiran ka na namin. Mr. Romantiko? Wala ka nang lunsutan pa. Tagalas Piña si Sir Roman. Sir Roman, sagutin mo na yung tanong ni Miss Thea. Matanong muna, ano pong sasakyan ninyo, Sir Roman? Ang dinikita ng DZRH sticker? Tricycle po. Tricycle. Ah, Saan po tricycle. na biyahe sa Las Piñas ang inyong tricycle? Isang biyahe po. Pulang lupa po. Pulang lupa. Pulang Red lupa. soil. Naka-boundary ka na ba? Aha. Natawa Wala na. pa nga po eh. Sabi na niya, Ngayon boundary ka na ngayon. Oo. Sobrang boundary na ho yan, Sir Roman. ang tanong, Mang Roman, ano po ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas ang magdiriwang ng ika-86 na anibersaryo sa darating na July 15? Sumagot ka, Sir Roman. Parang ayoko. DCRH po. At sinagot ang katanungan. Dahil dyan, meron kang limpak-limpak na 1,000 pesos. Huwag po muna ibababa ang linya para mabigyan ng instructions kung paano makiklaim ang inyong premyo. Congrats, Sir Roman, ha? Ingat ka palagi. Drive safe. Oo, lalo na ngayon, basa ang kalsada, slippery when wet. Ingat po tayo. Maraming salamat, Sir Roman. Si Sir Roman Makapagal ng Las Piñas. Oo, nabiyahe sa Red Soil, Las Piñas. Hindi naman siguro natakot kay Romy Diaz. Hindi naman. Oo.
Parang gusto niya na makipagsagutan. Si Romy, tapos si Paquito, di ba? Pakito Diaz. Diyos mio. Saan ka magkapatid ba yan? Si Pakito? Talaga. Oo, kita mo nga naman, di ba? Kaya napaghalata ka rin, Miss Thea. Alam na. Di ba, hilig ako sa classical movies. Oo, di ba? Akala mo, mailusot ko pa yan. Naalala mo rin si Katchupoy? Oo, pero lumang-luma naman na yung Katchupoy. Si Jun Aristorenas? Anong role niyan? Dante Barona. Parang Di mo kilala si Dante? Parang kilala ko pa. Di mo kilala si Dante Barona? Parang action star din siya, di ba? Yung tumalon sa San Juanico Bridge. Ayun, yun. Siya lang ang nag-iisang action star na tumalon sa San Juanico Bridge. Hindi na raw niya mauulit pa. Kasi malalim. Muntik na raw siya mamatay doon. Oo, di ba? Buwis buhay kasi. Diyos mio. RH Break Time. Ito na po tayo mga kaibigan. Dumako na po tayo sa ating mga report sa programang Break Time. Meron muna tayong follow-up sa sunog dyan po sa may residential area sa Tambunting Street, Barangay 373, Santa Cruz, Maynila. Update mula kay RH29, Boy Gonzales, Boy G. Naka-rate at mapping nga po pala siya, pero hindi pa dinadeklara nga fire out itong sunog na nangyari sa Barangay 375, Tambunting, Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Barangay Chairman Graciano Jacobe, tinatay nasa 50 bahay ang tinutok ng apoy, katumbas ng 150 na family at 400 na individual ang apektado ng nabanggit na sunog dito sa Tambunting. Dumating na rin yung mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare. Ang kanilang hepe na si Jay De La Puente. Binabalidate kung ilang pamilya ang apektado ng sunog at maya-maya lamang ay magpapadala na sila ng hapunan para sa pagkain ng mga biktima ng sunog at bukas magpapadala rin umaga, tanghali at gabi. At ang sunog ay nagsimula kanina alas 2 pasado sa pinakalooban mismo. Napakahirap siksikan na, ha? Oo. Iskinita lamang ang madadaanan. Iskinita. Kaya, oo, iskinita lamang at talagang napakasikip yung meron daw ang nagsisiga, nagluluto. Iniwanan daw sa akin Chairman Jacobe. Doon nagsimula ang sunog. Sa kanyang natanggap. At doon nga kumalat, nagkaroon ng nadamay yung mga kapitbahay at kanya-kanya labas ng mga gamit dahil sa bagamat napakasikip, kanya-kanyang buhat yung mga residente sa mga eskinita, papalabas ng tinututok na bahay. At dito sa labas ng kalye, napakaraming truck ng bumbero. Medyo matraffic dito sa lugar, Aurora Boulevard, sa labi nyo. Nako po. Kaya pinapayuan na sabay sa rush hour, ha? Oo. Ito lahat yung bumbero. Kanina nga, nagkaroon ng banggaan. Kasi nga, yung isang bumbero, nagresponde, nasagi yung bandang likuran ng isang yung bagong pampaserong jeep, modernized jeep. Wasak yung bandang likuran pero dire-diretso pa rin yung truck ng bumbero. Isa namang tricycle tricycle driver kakamadali na makaalis sa traffic. Nabangga naman niya yung isang SUV na napaka-bagong-bago. Gas-gas yung bandang likuran. Kakamot-kamot yung tricycle driver dahil sa hindi agad siya nakapag-preno. Sa ngayon ay wala pa naman reported na saktan o nasugatan dito sa naturang sunog. At inaalam pa ang sa investigasyon ng ASOL, siyempre yung initial, yung may nagluluto, iniwanan, pero yan ay iniimbestigahan pa ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Umabot sa ikatlong alarma. Itinaas agad yung alarma dahil sa residential gawa sa light material. May nasugatan ba, boy? Nasugatan? Inisa lang, mga mild lang, isang bumbero para sa kanilang. Pero sa mga residente ang reported, sabi ni Chairman Graciano Jacobe, ang barangay chairman ng barangay 375. Magkakatabi kasi Lakay Rey. Kaya eksaktong lugar, sabi ni Chairman, wala daw na damay sa ibang barangay. Barangay 375 lamang
yung mga bahay na pinupok ng apoy. Okay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. RH Break Time. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, paggagawa ng amnestiya kay Mary Jane Veloso, posible kung walang malalabag na batas. Ayon sa Malacanang, i-detalye mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, hindi isinasara ng Malacanang ang posibilidad na magawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Pahayag ito ni Palace Press Officer Pierre Castro, makaraang dumulog sa palasyo at maghain ng petisyon ang pamilya ni Veloso para formal na hilingin sa Pangulo na magawaran ng clemency ang kanilang anak. Sa press briefing, sinabi ni Castro na kung walang malalabag na batas at kung makabubuti ito para sa kababayan, maaaring makakuha ng positibong tugon ang pamilya ni Veloso mula kay Pangulong Marcos. Narito si Jose Castro. Kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaksyon dito. Nananatili ngayon sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City si Veloso mula na makabalik sa Pilipinas noong Disyembre ng nakaraang taon matapos ang halos 15 taon na pagkakabilanggo sa Indonesia dahil sa kasong illegal drug trafficking. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala naman, total ban sa online gambling. Ito na po isusulong ni Senador Mig Zubiri. Tinawag itong silent epidemic. Ibalito mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, tumitindi na ang epekto sa ating bansa ng lumalaganap na online gambling dahil wala ng pinipiling edad pati na ng mga kabataan. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Kaya kanyang isusunod ang panukalang batas na magbabawal sa lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Kanya itong tinawag na silent epidemic na dapat matugnan sa lahat ng katawagin itong online gambling of 2025. Ayon kay Zubiri, walang pinag-iba ng online gambling sa dating operation ng mga Philippine Gaming. Papihit ng bahagya, Sir Raymond. Kunting ikot lang, Lakay Raymond. Oo. Nawawala Parang ka. inulan eh. Inulan ng signal. Go ahead, Lakay. Ayon kay Zubiri Ray at Ms. Thea, walang pinag-iba ng online gambling sa dating operasyon ng mga Pogo. Naisara na ang pintuan ng mga Pogo dahil sa masamang epekto nito, kaya dapat ganito rin ang gawin sa online gambling. Ipagbabawal sa panukalang lahat ng uri ng online gambling sa local at offshore operated gambling sites na maaaring ma-access sa cellphone, tablet at computers. Responsibilidad ng mga internet service providers, mobile network operators at digital platforms na i-block ang lahat ng mga online gambling apps sa loob ng 72 oras matapos makatanggap ng utos mula sa Department of Justice at PAGCOR. Pagbabawalan din ng mga digital wallets at payment service providers gaya ng credit cards, GCash, PayMaya at iba pang magkaroon ng transaksyon sa online gambling. Mataas na multang ipapataw sa kanila, 20 million pesos sa first offense, 50 million sa second offense, 100 million sa third offense kasama na sa mga parurusahan ng mga opisyal ng kumpanya. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, total ban sa online gambling. Ito na nga, panukalang ihiwalay ang discount na iniaalok ng mga negosyo bukod sa 20% discount at 12% VAT sa senior citizens at PWD sinusulong sa Kamara. I-detalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Thea at Ray, dapat hiwalay ang discount na minibigay sa mga senior citizens at persons with disabilities sa anumang promotional offer o sale ng mga business establishment. Nakapanood ito sa House Bill 16 ni House Speaker Martin Romualdez. Sa panukala, ang 20% discount at exemption sa 12% value-added tax ay kailangang ibukod sa iba pang diskwentong iniaalok ng mga negosyo. Ang kay Romualdez ay yun na gawing mas madali ang pagpapatupad ng mga programa at social services para sa mga nakatatanda at PWD. Sa bill, ipag-uutos ang pag-adapt ng integrated approach para mas mapakinabangan ng naturang mga sektor ang mga serbisyo at programa. Anya, layunin ng panukala na protektahan ang preferential treatment sa mga senior citizens at PWD, kung saan hindi dapat sila inoobliga na magpresenta pa ng mga
booklet sa pagbili ng produkto. Magsasilbing bahagi rin ng deductible expense sa mga umiiral na diskwento batay sa National Internal Revenue Code. Dagdag pa ng House Speaker, sa pamagitan nito ay maiwasan ng hindi pagkakaunawaan ng mga business establishment at mga senior at PWD dahil itatama na ang interpretasyon ng batas. Ako si Milky Regunaga nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. RH Break Time. Samantala, pamilya daw po ng missing sa Bungeros, abay nanghingi daw po ng update sa naturang kaso sa PNP. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel, anong update? Nagtungo sa tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ngayong hapon ang pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. Ito'y para nga manghingi ng update sa itinatakbo ng kasong hawak na ngayon ng Department of Justice kasunod ng mga revelasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Mula sa DOJ kung saan sila unang nakipagpulong ngayong araw, inakit ng pamilya sa tanggapan ng Acting Director ng CIDG si Police Brigadier General Romeo Macapas. Kinumpirma ni Macapas na harapin niya itong pamilya pero humingi muna ng distansya at tumangging kumarap pansamantala sa media. Kabilang sa mga emosyonal na nagtungo sa CIDG office at nakikipagpulong sa mga oras na ito ay ang galing pang Quezon na si Aling Francisca, ina ng isa sa mga nawawala na si John Paul Ramos na huling nagpunta sa Bungan, Santa Cruz, Laguna. Isa lamang ang nooy 17 years old na si John Paul sa dalawang minor de edad sa 34 missing sa Bungeros kasama ng kanyang 14 anyos na pinsan na si Maison. Hindi napigilan ni Aling Francisca ang humagulgol nang sariwain ng muling pagtutok o pagputok nitong issue kung saan sinasabing ngayon na ay patay na ang mga biktima at naitapon pa sa lawa ng Taal. Pakinggan natin si Aling Francisca. Napakasaya po nila nung umalis. Subalit, buhay po sila nang sila yung umalis. Tapos ngayon makalaman ko, patay na. Dapat naman po hindi nila pinatay ng mga nalala. Pinakyat na sa tanggapan ng CIDG yung direct families lamang ng missing sa Bungeros at ongoing yung pulong sa mga oras na ito. Kanina, kinumpirma naman sa iwalay na panayam na Justice Secretary Boying Remulla na nasa kusudian na ng PNP si Patidongan habang naka-restrictive duty na rin daw ang 15 polis na maaaring sangkot sa kaso. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At kaugnay nga ng balitang yan, tinuldukan na ng aktres na si Gretchen Barreto ang pananahimik sa issue ng missing sa Bungeros. Ito ay matapos magpalabas ng statement si Barreto para itanggi ang anumang kinalaman sa naturang krimen. Ginawa ng aktres ang pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malonga. Sinabi ng abogado na ang kanyang kliyente ay isa lamang sa 20 investors sa isabong operations ni Atong Ang. Binigyan diin ni Malonga na ang pagdawit kay Barreto sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero ay malisyoso at halatang imbento lamang. Kahapon ay ipinahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na sina Atong Ang at Barreto ay tinuturing ng suspect sa nabanggit na krimen. RH Break Time. Dami palang investors dyan sa online sabong na marami yan. Pala dyan. Nako. May nangyari pala sa lugar to. May nangyaring pagsabog. Naku po. Habang nagpapalipad sila ng fireworks sa 4th of July celebration. Saan to? Sa US? Ha? 2 sugatan. Ayun. Naka-flash sa CNN. Ay, kaya nga mahirap yung mga fireworks minsan no? Kapag iba nga, ang layo-layo, di ba? Doon pa talaga sa gitna ng dagat. Naka-barge pa yan. Oo. Pero ganun pa man, meron pa rin mga napipinsala minsan. Correct. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Pilipinas ang oras, 5 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Oras, Miss Thea. Ganap na ang alas 4:57 ng hapon. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan, bubuksan muli ng CHR, Commission on Human Rights ang kanilang investigasyon sa kaso ho ng mga nawawalang sa Bungero. Kasunod po ito ng paglantad ng ilang mga whistleblower na sina Julie Patidongan alias Totoy
at Alan Bantiles alias Brown. Ayon po kay CHR Commissioner Attorney Beda Epres, sumulat na raw po na sila sa DOJ para hingi ng kopya ng naging salaysay ni Patidongan na magiging basehan daw po ng pagbubukas muli ng kanilang investigasyon. Nagbigay linaw po si Epres na hiwalay na investigasyon ito sa ginagawa ng DOJ at ng iba pang law enforcement agency. Bali, titingnan po namin dito ay yung human rights violation aspect. So yung criminal aspect ng case nasa Department of Justice. Tapos in the course of our investigation, kung ma-establish po talaga na merong talagang participation yung members ng Philippine National Police, pwede po namin i-recommend na mag-file ng administrative case naman sa kanila, either with NAPOLCOM or with the Ombudsman. Yan po mga kaibigan, si CHR Commissioner Attorney Beda Epres. Sa iba pang balita, dapat magsagawa ng masusing investigasyon ng gobyerno sa chemical leak sa isang paaralan sa Antique ayon kay Senator Bam Aquino. Anya, dapat mayroong managot matapos ma-ospital ang hindi bababa sa 286 na estudyante ng Pisanan National High School at Pisanan Elementary School dahil sa nalanghap na nakalalasong kemikal. Kinumpirma naman ng Department of Health na walang nasawi sa mga estudyanteng na ospital. Ayon naman sa Antique Provincial Government, sumailalim na sa testing ang kemikal, ngunit aabutin pa ng 7 hanggang 10 araw bago malaman ang resulta nito. Samantala naman, 19 na pamilya daw po ang inilikas mula sa Akupan Virac sa Itogon, Benguet. Matapos daw hong magkaroon doon ng pagguho ng lupa at rumaragasang agos ng putik sa naturang lugar. Patuloy po ang ginagawang clearing operations ng Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa kabila po ng panganib mula sa putik at debris na bumalot sa bahaging yon ng komunidad. Kaugnay po nito'y nanawagan naman si Itogon Mayor Bernard Waclin sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa landslide-prone areas, na magsagawa ng preemptive evacuation para makaiwas daw po sa anumang trahedya. Samantala, dapat na magkaroon ng regulasyon sa online gambling at magpataw na mahigpit na restriction sa mga e-gambling platform. Ayon kay Akbayan Representative Shell Jokno, dapat alisin na ang pagtaya gamit ang e-wallet services gaya ng GCash at Paymaya na karaniwang accessible sa mga kabataan. Bukod dito, kinuwestiyon din ng Akbayan ang naglalakihang billboard sa EDSA at iba pang kalsada na naglalaman ng mga endorsement ng sugal. Giit ng Akbayan, dapat ng higpitan ang access sa e-gambling katulad ng ginagawang paghihigpit sa loob ng mga kasino. At ngayon, Miss Thea, sa report ni Miss Josa Cruzat. Catriona Gray, pinahanga ang publiko sa unang acting stint sa Jurassic World promo sa Thailand. Idetali mo ang showbiz news na yan. Josa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Josa. Miss Thea Atalakay Ray, ipinamalas ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang acting skills sa Jurassic World Rebirth Activation event na ginanap sa Thailand. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Catriona ang video ng kanyang eksena kung saan makikitang tumatakbo at sumisigaw siya habang tinatakasan ang mga dinosaur. Kinunod mismo ang eksena sa shooting locations ng pelikula sa Krabi, Thailand. Sa IG post, sinabi ni Catriona na nais na umuna ito sa pinakamasayang karanasan niya. Bukod sa mismong video ng kanyang eksena, shinare din ni Kat ang ilang behind-the-scene photos niya kung saan mababakas sa kanyang mukha ang todong saya sa experience. Bumuhos ang papuri mula sa fans at ilang celebrities na itinuturing ito bilang kauna-unahang acting stint ni Catriona. Ang Jurassic World Rebirth ay ang bagong installment ng sikat na franchise
Sumusunod ito sa kwento ni Covert Operative Zora Bennett na ginagampanan ni Scarlett Johansson 5 taon na matapos ang Jurassic World Dominion. Showing na rin ang pelikula sa mga sinihan sa Pilipinas. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang galing-galing pala umarte. Thank you for making us proud, Miss Kat Catriona Gray. Ang galing, ha? Ayan. Pero sa ating malungkot na balita naman. Nagdadalamhati nga ngayon ang showbiz industry sa pagpanaw ng batikang columnist at talent manager na si Lolit Solis sa edad na 78. Si Manay Lolit ay kilala sa kanyang matapang na personalidad at pagiging mahusay na tagapamahala ng karera ng ilang sikat na artista sa bansa. Bago pumanaw, matagal nang iniinda ni Solis ang sakit sa bato. Sumailalim na rin siya sa dialysis. Nagkaroon ng mild stroke at kalaunan ay nakaranas ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Kamakailan ibinahagi pa ni Manay Lolit ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagtanda, kahinaan at halaga ng pag-aalaga sa sarili. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kanyang pamilya kaugnay sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Ayan, so nakikiramay tayo sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas. At lalo pa at nakatrabaho din pala natin si Manay dito sa DZRH. Si Manay Lolit. Manay Lolit, sa mga naroroon, rest in peace po. Yes. Ayan. Salamat po. Ayan. Ay. Parang dami talagang mga veterans this year, ha? Oo, dami. Actually, parang sarap tuloy magpaulan pag ganyan. Diba? Kapag medyo nalulungkot ka, gusto mong magpaulan lang. Ay, sa bagay. Para ma-freshen up ka naman. Pero, siyempre, huwag naman tayo malulungkot dahil sa ngayon ay July 4th. Yun, July. Thank God it's Friday. Yun, 4th of July pala ngayon. 4th of July. Wow! Yun! Happy holiday to eh. Not anymore. Oo nga eh. Pwede naman gawin kung gusto ninyo. Sa inyong bahay na lang. Malulungkot kasi yung, alam mo bakit ko naisip na dati holiday? Kasi walang long weekend daw, tsaka walang holiday ang buwan ng Hulyo. Ah, ganon? Ayan wala. Ayun nga, no? Wala talaga. Okay, ganun talaga ang buhay. Pumaldo naman daw kasi sa pagka-long weekend ng mga nakaraang buwan eh. Ayan. Kaya bawi daw sa July. Yan. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balita mga kaibigan sa programang Break Time. RH Break Time. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalman. Ako, ang dami-daming dapat batiin pero sa kanila lang po. Wala na po tayong oras. Ang inyo pa rin po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. I just would like to say hi muna. Hi. Yung sa staff ng Clarence MD. Ayan. Maraming salamat po, Doc John Clarence. Ayan, for taking care of my skin. Kinakawain ko si Boss FJ. Ay, hello po, sir. Happy weekend, sir. Baka may pa-weekend siya sa atin. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.